Mapagpalang araw, panibagong araw, panibagong kaalaman at saya na naman ang ating pagsasalu-saluhan. Kasama niyo pa rin syempre ang inyong gurong lingkod, Binibining Joylyn Trinidad. Panibagong kaalaman, panibagong saya? Ibig sabihin, mayroon tayong bagong pag-aaralan? Tama ka. Tayo ay mag-aaral ngayong araw ng tinatawag nating dagli. Alam mo na ba kung anong ibig sabihin ng dagli? Kung hindi pa, halina't tuklasin natin ang mundo ng dagli. Ayon kay Arogante, ang dagli ay ang sitwasyong may nasasangkot na tauhan ngunit walang aksyong umuunlad. Gahul ito sa banghay at puro paglalarawan lamang. Ito ay ang salaysay na naglalarawan at walang timping, namumuna o kaya naman ay nangangaral. Ang dagli na madalas sa pagkakamalan sa wikang Ingles ng sudden o flash fiction ay isang maikling kwento. Ito'y mas maikli pa kaysa maikling kwento. Bakit? Kasi ang dagli ay mayroon lamang hindi hihigit sa 1,000 mga salita sa isang kwento na madalas pinapababa pa hanggang 200 mga salita lamang. Dahil nga mas maikli ito sa maikling kwento, ibig sabihin ang banghay nito ay hindi kumpleto o gahol. Hindi kumpleto ang simula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan at ang wakas ng kwento. Ang dagli ay walang umuunlad na aksyon sapagkat puro paglalarawan lamang ng pangyayari, tauhan at tagpuan ang nilalaman nito. Sa kasalukuyan, ang pinakakilala o isa sa pinakatanyag na manunulat ng dagli ay si Eros Atalia. Nakilala si Atalia dahil sa kanyang katha na pinamagatang "Wag lang di makaraos" na naglalaman ng 100 dagli, mga kwentong pasaway, paaway at pamatay. Narito ang mga sumusunod na mungkahing paraan ni Eros Atalia sa pagsulat ng isang dagli. Una dapat nating tandaan ay bigyang focus o ilarawan lamang ang tauhan, banghay, dialogo, paglalarawan ng matinding damdamin o tagpo. Ano bang ibig sabihin ng damdamin? Ang damdamin sa dagli ay nangangahulugan ng mental at psikolohikal na gawain na may kita sa kilos, gawa o ugali ng isang tauhan sa isang akda. Samantala, ito naman ang kahulugan ng tagpo. Ang pangyayari o tagpo sa dagli ay ang naganap sa kwento o pinagdaanan ng tauhan. Ikalawa, magsimula lagi sa aksyon. Ikatlo, sikaping magkaroon ng twist o punchline sa huling bahagi o wakas ng kwento. Ikaapat, magpakita ng kwento at huwag lamang ikwento ang kwento. Ikalima, gawing double blade ang pamagat. Ano bang ibig sabihin ng double blade? Kapag sinabi nating double blade ang pamagat, dalawa ang kahulugan o nais iparating ng pamagat na ginawa mo. Matutuklasan lamang ng iyong mambabasa ang kahulugan ng iyong pamagat kapag nabasa niya na ang buong kwento o yung dagli na isinulat mo. Naunawaan niyo na ba ang kahulugan ng dagli? Ang mga mungkahing paraan ni Eros Atalia. Naunawaan niyo ba? Magaling kung ganon! Ngayon dumako na tayo sa pagtalakay at panunood ng isa sa dagli na walang sumulat mula sa isla ng Caribbean. Ito'y pinamagatang Ako Po'y 7 taong gulang. Hello, ang pangalan ko po ay Amelia at nakatira ako sa isang isla sa Caribbean. Ako po'y 7 taong gulang. Noon po ibinigay ako ng aking mahihirap na magulang sa isang mayamang pamilya na nakatira sa lungsod. Ngayon pong araw na ito, gaya ng ginagawa ko araw-araw, gumigising po ako ng alas 5 ng umaga. Umiigib ako ng tubig sa isang balon na malapit sa amin. Napakahirap pong balansihin ang mga nabibigat na banga sa aking ulo. Pagkatapos po ay naghanda na ako ng almusal at inihain ko po iyon sa pamilyang pinaglilingkuran.
Medyo nahuli nga po ako ng paghahain ng almusal, kaya pinalo po ako ng aking amo ng sinturon. Pagkatapos po, inahatid ko sa paaralan ang kanilang 5 taong kulang na anak na lalaki. Sumunod po, tumutulong ako sa paghahanda at maghahain ng tanghalian ng pamilya. Kung hindi pa po oras ng pagkain, kailangan ko pong namili ng pagkain sa pablengke at gawin ang mga utos nila. Asikasuhin ng apoy, walisan ng bakuran, labhan ng mga damit, at hugasan ng mga pinagkainan at linisin ng kusina. Hinuhugasan ko rin po ang mga paa ng aking among babae. Galit na galit po siya ngayong araw na ito at sinampal po niya ako dahil sa galit. Sana hindi na po siya galit bukas. Ipinakain sa akin ang kanilang natirang pagkain. Mas mabuti naman po ito kaysa sa giniling na mais na kinain ko kagahapon. Gula-gulanit po ang aking damit at wala akong sapatos. Hindi ako kailanman pinayagan ng aking mga amo na ipaligo ang tubig na inigip ko para sa pamilya. Gabi po ay nasa labas ako natutulog. Kung minsan po ay pinatutulog nila ako sa sahig sa loob ng bahay. Nakalulungkot pong isipin na hindi ako mismong sumulat nito. Ayaw po nila kasi akong payagan mag-aral. Maging maayos po sana ang araw ninyo, Amelia.